Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan at pagdurusa, sa wakas ay bumigay si Kilika. Tumakbo at niyakap ng mahigpit si Amelia habang humahagulgol ng iyak. 8. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sabi, nanginginig sa luha. Tahimik lamang si Amelia, hinahaplos ang likod ng kapatid habang marahang sumasagot, alam ko. Nang huminto si Kilika sa pag-iyak at tumingin sa kanya, hinaplos ni Amelia ang mukha nito at marahang nilaro ang buhok. Hayaan mong makita ko ng malinaw ang mukha mo, Kilika, sabi niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon, nakikita ko na. Nararamdaman ko kung gaano kasakit ang dinanas mo. Doon, sa pagitan ng luha at yakap, naghilom ang sugat ng dalawang magkapatid na minsang pinaglayo ng galit at maling akala. Lumapit ang kanilang ama, ang hari ng mga elf, at tinitigan sila ng may lungkot at pagmamahal. Kilika. Amelia. Ako man ay dapat humingi ng tawad, wika niya, bahagyang yumuko sa kahihiyan. Pinagmamasdan sila ni Akira na may ngiti sa labi, na pagtatanto niyang ang lahat ng sakit na ito ay nag-ugat sa kagustuhan ng bawat isa na buhatin ang lahat mag-isa. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik si Akira sa mga alaala ng sariling pamilya sa Japan. Naalala niya ang kanyang ama, isang tahimik na lalaki na pinasan ang lahat ng hirap mag-isa. Naalala niya ang umagang iyon, siya at ang kanyang kakambal na si Yuji ay nakatanaw sa kanilang ama habang inihahanda nito ang kanilang mga baon. Ang kanilang ina ay may mahinang kalusugan, kaya't ang ama ang nag-alaga, nagtrabaho, at nagsakripisyo para sa kanila. Hindi ito kailanman humingi ng tulong, ni nagreklamo. Habang inaalala ni Akira ang banayad na amoy ng almusal, at ang kaluskos ng balikat ng kanyang ama, habang nag-aayos ng mga lunchbox, na puno ng kirot at pangungulila ang kanyang puso. Noon niya naunawaan, ang kanyang ama, tulad ng hari at ng kanyang mga anak, ay isang taong nagsikap mag-isa sa gitna ng bigat ng mundo. Sa sarili niyang isip, bumulong siya, kung makabalik man ako sa Japan. Hahanapin ko siya. Kinagabihan, nagliwanag ang palasyo ng mga Elves sa musika at tawanan. May malaking piging bilang pasasalamat kay Akira. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, lumabas si Akira sa balkonahe upang huminga ng sariwang hangin. Grabe! Ang tagal kong hindi nakakain ng maayos, mahina niyang sabi. Habang nakatingin sa bituin, bumalik sa isip niya ang kapangyarihang World Eyes, ang kakilakilabot na bisyon na minsan niyang nakita. Sa unang paggamit niya nito, bumalot sa kanyang paningin ang mga mensaheng hindi mabilang, at sa gitna ng mga iyon, nakita niya ang isang bangungot, isang mundo na wasak, si Tsukasa, si Kyosuke, at ang iba pang bayani ay patay, pinatay ng Demon King. Sa tuwing naaalala niya ang tagpong iyon, parang mga matutulis na yelo ang tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, bulong niya sa sarili. Bago ako makabalik sa mundo ko, tatapusin ko ang lahat dito. At sa isiping iyon, naalala niya si Amelia, ang lakas ng loob nito, ang kabutihan ng puso, at ang kapangyarihang resurrection magic na dala nito. Kung sasama siya, marahil magiging mas magaan ang lahat, tahimik niyang naisip. Maya-maya, bumukas ang pinto ng balkonahe. Akira. Tawag ni Amelia, dahan-dahang lumapit, mumiti siya. Oh, Amelia. Akala ko tulog ka na. Ikaw naman ang nawala pagkatapos ng hapunan, kaya hinanap kita, sagot ni Amelia, mumingiti habang sinasabayan siya ng malamlam na liwanag ng buwan. Pasensya na, sabi ni Akira. Gusto ko lang maramdaman ang simoy ng gabi. Masaya ka ba, Amelia? Naintindihan na ninyo ang isa't isa ng pamilya mo. Ngumiti si Amelia ng may lambing. Dahil sa'yo, Akira. Maraming salamat. Nang marinig iyon, tila natunaw ang bigat sa dibdib ni Akira. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naging seryoso ang kanyang tinig. Amelia. Gaya ng sinabi ng iyong ama, maaari kang sumama sa akin kung gusto mo. Pero, wala ka ng dahilan para umalis, di ba?
May tahanan ka na rito. May tungkulin ka bilang prinsesa. Tahimik si Amelia. Pagkatapos, tumingala siya sa langit. Akira. Tingnan mo ang mga bituin, sabi niya, itinuturo ang kalangitan. Nakikita mo ba sila? Sagot niya, ngayon, nakikita ko rin sila. Nang mas malinaw kaysa dati, wika ni Amelia, umiti habang kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. At ang pinakagusto kong makita ay ang buong mundong ito kasama ka. Natigilan si Akira at marahang ngumiti. Ibig mong sabihin, tutulong ako sa lahat ng paraan ko. Kaya, sasama ako sa iyo, sagot ni Amelia, buong tapang, ngunit biglang bumukas muli ang pinto. "Ek!" Sigaw ni Kilika, sabay yakap kay Amelia, nagulat si Amelia. "Kilika! Hinahanap kita buong gabi." Sabi ni Kilika, ngunit nang makita si Akira, agad siyang namula. "Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadyang istorbohin kayo." Tumawa si Akira. "Ayos lang." Umiling si Kilika at mahina ang boses nang sabihin, "Ate, gusto ko sanang matulog ulit sa tabi mo kahit ngayong gabi lang. Ang tagal na mula noong huli." Napatawa si Amelia. "Kilika, hindi na tayo mga bata." "Alam ko naman." Tugon ni Kilika, nakasimangot. "Pero alam kong aalis ka na. Gusto ko lang makasama ka bago ka umalis." Napatingin si Amelia sa kanya, nalungkot ang mga mata. "Akira." Ngumiti si Akira. "Sige, sumama ka sa kanya. Magpahinga ka." Ngumiti si Amelia. "Salamat." At bago sila umalis, yumuko si Kilika. "Salamat, Akira." Nang maiwan si Akira sa balkonahe, tumingala siya sa langit. "Ano ba tong nararamdaman ko?" Bulong niya. Sinabi ni Amelia na sasama siya at ang saya-saya ko. Pero bakit ganito? Bahagya siyang natawa sa sarili. Hindi, wala yon. Siguro kasi magiging maginhawa lang kung may kasamang may gano'n ng kapangyarihan. Ngunit kahit itinatanggi niya, ramdam niya ang init sa kanyang dibdib. Mula sa itaas ng puno, nakamasid si Knight, ang kanyang kasamang hayop, at umiling. "Grabe!" sabi nito sa isip. Ganun ba talaga kabagal ang mga tao pagdating sa sariling damdamin? Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa kaharian ng mga elf, naghahanda sina Akira, Amelia, at Knight sa pag-alis. "Bakit hindi muna kayo magpahinga?" sabi ng hari, tila ayaw pa silang paalisin. "Bisita namin kayo. Magpalipas pa kayo ng ilang araw." Ngumiti si Akira. "Salamat, mahalika, pero gusto na naming magpatuloy." Lumapit si Amelia. "Huwag kayong mag-alala, ama. Babalik po ako." Tumango ang hari, mabigat ang loob. "Kung gayon, ganun na nga. Master Akira, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Pangako, iingatan ko siya," sagot ni Akira. "Ngunit, dagdag ng hari, magpapadala ako ng kasamang tagapagbantay hanggang makalabas kayo sa aming nasasakupan." "Father, sobra naman po iyon," protesta ni Amelia. "Hindi ito basta pag-aalala lamang," seryoso nitong sabi. "May mga ulat ng mga elf na dinudukot malapit sa aming mga hangganan. Iyon ang dahilan kung bakit ako wala rito kamakailan, nag-imbestiga ako. Kaya, pakiusap, hayaan mong maging panatag ako." Tumango si Akira. "Nauunawaan ko. Kung ganoon, tatanggapin namin." Sumakay si Amelia kay Knight at humarap sa kanyang ama at kapatid na nakatayo sa paanan ng tarangkahan. "Babalik ako," sabi niya nang may ngiti, ngumiti rin ang hari. "Mag-ingat ka, anak. Naway gabayan ka ng hangin." Habang nililingon ni Akira ang kaharian na naiwan nila, marahang ngumiti siya. "Panibagong paglalakbay na naman," sabi niya. At sa unang sikat ng araw, sabay nilang hinarap ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran, dala ang kapatawaran, pag-asa, at mga pusong muling handang magmahal. At dito nagtatapos ang chapter 19 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero. Gusto niyo ba ng Kabanata 20? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.